Start na po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay. So kung kayo po ay merong prayer request, i-type nyo lang just from time to time, sinisilip ko po yung mga comments. Kung meron kayong prayer request, paki-type nyo dyan sa comments. Kung meron kayong kahilingan sa panalangin, or pwede nyo po akong i-chat sa Messenger, Nes Cortez. Yun po yung pangalan ko sa Facebook, yung Facebook account ko, Nes Cortez. Pwede nyo doon kayo umihin ng prayer request, okay, kung meron kayo sasabihin, o meron kayong question sa pinag-aralan natin, pwede nyo akong i-chat sa Nes Cortez, N-E-S-T, Cortez. Dalawa yung Facebook account ko, yung isa Nestor Cortez Jr. Kaya lang bihira ko pong gamitin yun bihira akong buksan. Kaya pag binopen ko yung messenger ng Nestor Cortez Jr., tambak na. Yung iba natabunan na. Meron nga, nabasa ko lang kamakailan yung pala, 2 years ago. Sabi ko, siya, kawawa naman itong kapatid, nahingi ng tulong, may kailangan ng tulong sa deliverance, at tagal na, 2 years ago. So, kasi doon nag-chat sa Nestor Cortez Jr. Bihira ako kasi yung buksan yun. Kaya naman naging dalawa yung account ko, kasi yung isa ay, I think, na-hack nagkaroon ng problem. Kaso naibalik ko. Pag na-hack yung account nyo, wag nyo basta wag kayo basta papayag na i-delete, permanently. Marami ako mga friends dini-delete permanently yung mga account. Kasi ba naman yung mga scammers, yung mga maloloko, yung mga scammers, nagpapanggap na siya yon, tapos message yung mga friends sa Messenger at humihingi ng pera. Kaya pag may humingi ng pera, kahit friends nyo at sa Messenger, tingnan nyo muna talaga. Karamihan kasi nangihingi ng pera sa Messengers ay mga scammers, hackers. Kaya ingat-ingat po. Pinag-iingat din tayo ng Facebook dyan na sinasabi na wag magbibigay ng pera, lalo na nga uso yung GCash, i-GCash mo lang Marami nakakapera na ganyan, So, ingat po. O kaya, yung makikipagkaibigan sa inyo na taga-abroad, tapos sasabihin, may mga military sila, merong mga itinagong nakuhukay na treasure sa sa kanilang lugar, sa Middle East, naka-assign sila. At kailangan ipa-deliver, At gusto kunin yung inyong identity, kunin yung inyong details ng inyong account, wag niyo ibibigay, mga scammers po, mga hackers, mga sindikato. So, purihin ang Panginoon, at salamat po, yung iba naman ay humabol nila. Napakahalaga po yung ating pag-aaral ngayong gabi under ng Spiritual Warfare and Deliverance, at ito po ay part 6. So let us pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Bagamat gabi na kami nakapag-start, Panginoon, pero amin po tatapusin ito. At patuloy kami mag-aaral ng iyong salita. At Lord, you will bless us tonight with this revelation knowledge from your words through the teaching of the Holy Spirit. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Lord, heal those who are sick and deliver those who are oppressed by the devil, deliver those who are demonized and oppressed, at yung kung merong possessed, you will deliver them in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God, for your anointed words in Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. So, ang title po nito ating pag-aaral ngayong gabi under ng Spiritual Warfare and Deliverance Part 6 is how to know if a person is demon-possessed. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay demon
possessed. No? Sino yung mga demonyo? Pinag-aralan na po natin. Hindi na natin reviewin. Kakain tayo maraming oras. Basahin na lang natin sa Bible. I-quote ko na lang Ephesians chapter 6 verse 12. No? Na sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places." So, iba-ibang klaseng demonyo, yung pong binanggit dyan, no? Principalities, demonyo ng principalities, demonyo ng powers, demonyo na rulers of the darkness of this world, no? Sila yung naka-assign sa mga leaders ng secular world, no? Sila yung umi-influensya sa mga sa politics, sa governments, etc. sa bansa, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirit in high places. Wicked spirit in high places, yung territorial spirit po, yung mga nasa taas, na siyang umi-influensya sa mga bansa, sa mga lokasyon, sa isang town, sa isang street, sa isang sa isang lugar, at minsan sa isang bansa. Kung tawagin niya ng ibang theologians ay dark clouds, para silang maitim na ulap sa itaas. In the realm of the spirit, para silang maitim na ulap sa itaas, na sama-sama kasi siya, kasi napakarami niyan, yung mga demons niya, kaya hindi yan kaya na i-cast out ng isang mananampalataya. Pero kaya yan, we can destroy those dark clouds or territorial spirits, kung tawagin sa Ephesians 6:12 ay wicked spirit in high places. Pwede natin, we can destroy them by the power and authority of the name of Jesus sa pamagitan ng sama-samang tulong-tulong na pananampalataya ng buong body of Christ, and through our prayers, prayer warfare. Hindi ito prayer na humihingi ka sa Panginoon, humihingi po kami ng tulong, hindi gano'n, kundi itong prayer warfare ay casting out demons using the name of Jesus, at pinadadaan natin yan sa prayer. Lord, sinabi mo sa iyong salita, you've given us authority and power to cast out demons in the name of Jesus. And Lord, no word from you that will become void. We declare your promises. At sinabi mo na no weapon that is formed against us shall prosper, but in everything that we will do, we will prosper. And Lord, meron kami mga kalaban. We wrestle not against people, against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, in wicked spirit in high places. Lord, yan mga kalaban namin, pero Panginoon, we are destined to reign, we are destined to win every battle, Lord, at kami po ay more than conquerors. Kaya ngayon, sama-sama ang buong body of Christ, praying, Lord, aming dinidismantle ang mga weapons ng mga demonyo, at pinababagsak namin ang mga dark clouds na yan, mga demonic spirit and fallen angels in high places. We pull you down, we destroy you in the name of Jesus. Alam nyo, pagsama-samang prayer ng mga manampalataya, para yung mga Scud missile, para yung mga laser light na tumatama sa dark clouds, at until mabasag, sumabog yung dark clouds. Nangyayari po yan in the realm of the spirit. Totoo po yan. So marami ng mga nag-operate sa spiritual warfare, ng mga intercessors na naka-experience niyan, naka-encounter nila yung dark clouds. At nung nawala yung dark clouds o territorial spirit sa isang city, biglang andaling mag-evangelize sa city na yun, andaling mag-share ng gospel, at ang mga tao ay madali rin sumampalataya at madali nila maintindihan ang salita ng Diyos. So, yun po yung kalaban natin sa itaas. So, yun natalakay natin yan, territorial spirit. At yung meron pa tayong, kasi tatlong levels yan, kung inyo natatandaan. Ground level, yung ground level demons, sila yung naka-assign dito sa lupa. Sila yung
mga demon of lust, demon of bitterness, demon of division, demon of rebellion, demon of sickness and disease, demon of cancer, demons of death, demons of mga demons of witchcraft, no, yung mga demon nag-aalaga sa mangkukulam, iba-iba klase demonyo dito sa lupa, nandiyan lang yan, no? At madali po i-cast out sila mga low-ranking demons, madaling i-cast out yung mga yan. Ang second rank, yung second level ay yung tinatawag na nasa dulo ng dila ko, bigla na wala, no? Yung occult level demons. Ang occult level demons, sila po yung mga demonyo na kumakasi, sumasapi sa mga albularyo, mangkukulam, manggagaway, mga ahente ni Satanas, no? Mga satanista, mga founder or mga leaders ng cult religions at ng mga occult religions, may mga demons na nag-aalaga sa kanila. Ano po? At yun, yung mga demons na yun ang nagdidikta, no? Nagtuturo sa kanila ng mga false doctrine, cult doctrine, at nagsasabi kung ano dapat gawin, naalagaan sila. No? So sila ay mga agents, ahente ni Satanas. And I tell you, kahit mga mangkukulam, ahente ni Satanas, sila ay kinamumuhian ni Satanas. Lahat ng tao, the devil hates man. No? He hates man. Why? Kasi when God created man, He created man in the image and likeness of God. Kaya inggit na inggit sa atin Satanas. We were created in the image and likeness of our God. We are not God, but we were created in the image and likeness of God. Okay. Now, so, after nung ground level, merong occult level demons at yung pinakamataas, no, yung territorial level demons. Okay? So, yan po yung mga kalaban natin na sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirit in high places." Okay. Now, bukod po dyan, no, sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 16, okay, ano sabi sa Mark chapter 16? Sabi sa Mark chapter 16, verse 17, "These signs will accompany those who believe." No? "In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover." So, ito yung mga palatandaan daw na and powers na tatanggapin ng mga mananampalataya. May binanggit dito, they will pick up serpents. Ano, baka naman gawin yung experiment. Makahawak nga ng poisonous snake at hindi raw ako tatalban. Ako, huwag nang gagawin. Merong cult religion na ganyan. Ano? Kinuha yung verse 18 at pagkatapos ay pinaglalaroan nilang snake. Aba, ay yung pinakapastor nila, ang dami ng tuklaw eh. Naka 40 na tuklaw na yata as lagi diyan sa ospital. No? So, huwag nyo gagawin nyo. Ito ay nangyayari yung proteksyon ng Diyos sa panahon ng pangangailangan. Ano? Nangyari yan kay Apostle Paul nung doon sa apoy, nung sila nagpunta, nag-mission, sa apoy habang nakaupo sila sa bonfire, ay merong umakyat sa kanyang ahas. No? At ang ginawa ni Paul ay inihagis lang yung ahas na gumapang sa kanyang braso, inihagis niya sa apoy. At hindi siya tinuklaw. Namangha yung tribo dahil iba, hindi ito tinuklaw ahas. No? Diyos ito. Muntik na sambahin sila. Ano? So, nangyari yan. At sa isang mission field, ang testimony ng isang missionary, yun daw kanyang kaibigan, nandoon sa isang tribe, nagtetestify na pagdating niya sa tribo, ang sumalubong sa kanya ay witch doctor. At sabi, mamamatay ka sa lingwahe nila, mamamatay ka ngayon din. At hinagisan siya ng isang poisonous snake upang siya ay tuklawin. Nung inihagis sa kanyang poisonous snake, immediately sabi niya, "In Jesus' name." No? Sabi niya, dead. No?
In Jesus' name. No? Sinabi niya, dead. In Jesus' name. Pagbagsak ng ahas sa lupa, patay yung ahas. No? Totoo po nangyari yan. Totoo nangyari yan. Si Peter Wagner at saka yung kanyang anak, nakasakay sa kabayo, nagmisyon sa isang tribe, uhaw na yung kanyang anak, no? Sabi, Dad, I'm so thirsty. Sabi gano'n. Konting tiis na lang, anak, makakarating na tayo doon sa tribo na pupuntahan natin. Then si Peter Wagner, nung nakita niya, uy, may ilog, bumaba sila ng kanyang anak at uminom sila sa ilog. Then, nagpatuloy sila ng kanilang paglalakbay, na-reach nila, naabot nila yung tribe, at sabi, ako, napadaan kami sa uhaw na uhaw kami, kaya uminom kami, buti merong ilog na nadaanan. Sabi, what? Takanta yung mga tribes. Uminom kayo doon sa ilog na yon. Poisonous yung yung tubig doon kasi hindi drinking water yon. Marami namamatay pag ininom yung tubig sa ilog, pinagsasaktan ng tiyan, ganito, ganyan, nagkakasakit. No? Alam nyo, inobserbahan nila si Peter Wagner, no, yung missionary, nung nag-mission sila, kasama yung anak. Wala nangyari sa kanilang mag-ama. Wala nangyari. At natuloy yung mission nila, nangaral sila ng gospel, nagsitanggap, maraming mga tribal people ang naligtas. No? So si Peter Wagner ay matandang theologian niya na ang forte niya ay spiritual warfare and deliverance din. Ano? So ngayon, binanggit ko, sinabi dito ni Jesus na isa sa mga signs na tataglayin ng mga mananampalataya ay we can cast out demons. Ano? Sa verse 17 ng Mark 16, in my name, they will cast out demons. Marami po nagpapalayas ng mga demonyo, no? Pero ginagamit nila ibang pangalan ng Diyos. Merong iba, yung mga espiritista at yung mga peke na disciple ni Jesus, mga fake, kunyari, disciple ni Jesus, pero hindi. Ang ginagamit nilang pangalan sa pagpapalayas ng demonyo ay pangalan ni Ama. Si Ama, sa pangalan ni Ama, lumayas ka. Yung demonyo nagpapanggap na lumayas nga. Sa pangalan na Ama. Yung iba naman ginagamit sa pangalan ng Santong Espiritu. So, ang sabi ni Jesus, in my name, they will cast out demons. We will cast out demons. So, ang mga totoong nagpapalas demonyo, ang ginagamit, pangalan ni Jesus. Okay? Pero mag-iingat din tayo dahil hindi lahat na gumagamit ng pangalan ni Jesus ay mga tunay na mananampalataya. Meron ding nakikigamit lang. Nakikigamit. No? Ginagamit din talaga nila pangalan ni Jesus, kagaya ng pastor doon sa Davao. Sabi niya, umakyat na si Jesus, the only begotten Son, at ito naman yung era, panahon ni appointed Son of God. Siya daw yung appointed Son of God. Parang tilalabi siya yung kapalit ni Jesus. At kinilay niya, I am the way, the truth, and the light. And no one can come to the Father except by me. Sabi niya, huwag kayong tumawa at magpa-register na kayo. Kung hindi kayo dadaan sa akin, wala kayong kaligtasan. Kinilay niya siya ang Savior. So, ingat po tayo, may mga ganyan. Kung gamitin niya ang pangalan ni Jesus, So, hindi lahat na gumagamit ng pangalan ni Jesus ay totoo. Naalala ko yung isang comedy na true story nangyari sa Book of Acts. May dalawang magkaibigan, nakita nila yung demon possessed na tao. Sabi, halika, tingnan natin. Gayahin natin si Pablo. Sabi, nilapit nila yung demon possessed at sabi, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Apostol Pablo, lumayas ka. Dahil nagsalita yung demonyo, tumingin sa kala. Si Jesus, kilala namin. Si Pablo, kilala namin. Kayo, sino kayo? Biglang lumundag sa kala demonyo. At tumakbo yung dalawang magkaibigan na punit-punit ang damit, sinira ng mga demonyo sa kanila sumapi. So pag wala kang Holy Spirit, and even if you are not filled with the Holy Spirit,
wag niyong itatry na mag-cast out ng demonyo, no? Delikado. First, you must be born again. Pinanganak talaga sa kaharian ng Diyos. Iyakin nyo, no, na kayo naka-experience ng kapanganakan sa kaharian ng Diyos. Born again. Second, you must be filled with the Holy Spirit. And you must always pray, prayerful, kailangan babad sa salita ng Diyos. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod na araw, yung preparation when casting out demons, ituturo ko po sa inyo. Kasi ang layon natin dito ay kayo ma-educate, train, at maturuan na lumaban sa mga kalaban natin sa ating mga kaaway, kay Satanas, sa mga demonyo, and how to cast them out. Paano natin mapapalayas ang mga demonyo. Marami na po tayong karansan patungkol dyan. At kung ikukwento ko sa inyo mga kagila-gilalas na testimony ng Panginoon sa pagpapalayas demonyo, ma-amaze kayo. Ang first ministry ko po, ako ay bata pa noon. That was year 1978. Ang first ministry ko, first encounter ko ay deliverance, deliverance. At yung iba ay napakinggan ito, testimony ko ito, pero ikukwento ko po uli for the sake of those people na hindi pa napapakinggan itong testimony natin. Yung aking ka-office mate, bago pa lang ako nung mananampalataya, baby Christian, yung office mate namin, yung kumari ko, Sister Lulu, may kapatid na nag-practice ng yoga. At nakakuha siya ng tape. Ewan ko kung saan siya nakakuha ng series of tape, series of lesson ng yoga na yoga meditation. At meditate niya ang kanyang sarili. Naka-lotus position. Araw-araw nagme-meditate siya. Pinapakinggan niya yung teaching ng tape. Alam niyo yung yoga meditation, okay po yung mga yoga exercise, yung stretching, bending, very healthy sa katawan, yung yoga exercise, pero yung yoga meditation na galing sa Hinduism, masabi po natin very dangerous, mapanganib kasi ang meditation nila ay binablanko nila yung kanilang isip, yung kanilang soul, binubuksan nila para sa Espiritu ng Diyos. Kaso, madalas, hindi Holy Spirit ang pumapasok. Kasi hindi naman si Jesus yung tinatawagan nila, kundi another gods. Ang pumapasok ay ang demonyo, demon. Kaya yung kapatid ng ka-office mate ko, ngayon, sabi nung kumari ko, ka-office mate ko, baka pwede mo tulungan, brother Ness. Kasi yung kapatid ko, kapatid ng bata, mas bata sa kanila lalaki, maliit na lalaki na, tsaka payat. Nag-yoga, meditation, naku, ngayon, nawawala sa sarili at nasasapian ng demonyo. Ganun ba? Teka, tatawagin ko yung hingi akong tulong sa pastor ko. Kasi hindi pa ako pastor noon. That was year 1978. Babago ko mananampalataya. Baby Christian. Ako sinabi ko sa pastor ko, tara na. At tama-tama, mayroon siyang outreach doon sa Mandaluyong. May church siya doon, charismatic church. At sinama niya, 2 pang pastor na kaibigan niya, si Pastor Matt Jesus na naging kaibigan ko rin, at si Pastor Abak na ngayon ay nasa langit na kinuha ng Panginoon. Abak the Evangelist. 3 pastor kasama ko. Tapos marami nagsisama ng mga kabataan din. 3 sasakyan yata kami noon. Pinunta namin, problema, paano maibababa ito? Nasa itaas, sa 2nd floor, at makitid lang yung hagdan, walang hawakan ng hagdan. At yung isa doon taga-tondo, tumulong pagbababa, ay nakagat, dugung-dugo ang kamay, violente. Sabi ko sa nanay, nanay, kayo po ba ay sinasaktan ng anak niyo? Hindi. Mukha naman akong kilala. Hindi ako sinasaktan. Buti naman. Sabi ng pastor, paano natin mapapababayan? Teka, mag-meeting muna tayo sa labas.
Lumabas muna kami. Doon sa labas, nagpulong-pulong kami. Kasama namin yung 3 pastor. Paano kayang strategy dapat natin gawin? Sino aakyat doon? Gana. Naku na, mamaya nandito na yung kumakaripas sa takbo, yung nanay, matanda na. Tumatakbo, habol-habol ng anak. Oh, kala ko ba hindi kilala yung nanay? Hinabol ng anak, lumabas yung anak. Nakaganon, ang liit na lalaki. Tapos, yung nanay sabi ko, naku, hinabol ako ng anak ko. Gano'n. At ito na, pinaligiran namin, yung mga taga-tondo, yung mga nakatambay na nakahubad, tumulong na rin. No? Hindi mahawakan kasi alam nila, yung isang kasama nila, nakagat sa kamay, dugo. Kumuha ng lubid at sisiluin. Kaso, mailap, nananakit, nananadyak, nangangagat. Nakapaligid kami gano'n, nasa gitna siya. Ngayon, sabi ko, totoo pala yung demon possess. Lalapit niya ako. At obserban ko, ako parang, ang ko lang, ay manunood lang ako. Ang malay ko baga mag-cast out ng demonyo. Paglapit ko gano'n, naramdaman ng demonyo. Lumingo sa akin gano'n. Alam niyo, ang layo namin. Mga 3 meters away from him. Nagulat ako at siya ay susuggaban ako. 3 meters away, nung susuggaban niya ako, bigla sabi ko sa gulat ko, sabi ko, in Jesus' name. Abay, binanggit ko lang pangalan ni Jesus. Hindi ko pa nga nasasabing, I cast you out. Sabi ko, Jesus' name. Nagulat lang talaga ako. Ang bakalain nyo, sabi nung nasasapian demonyo, biglang nagpreno siya, huminto. Nanginig yung buong kamay niya. Nakaganyan siya. Na-paralyze mo siya at nanginginig na gano'n. Parang tinamaan ng high voltage. At ilang minutes siyang nakagano'n, nangangatal. Dahil doon sa pagkakasabi ko, in Jesus' name. At nagilalas talaga ako. Sabi ko, totoo yung sinabing inabasa ko sa Bible pala na in my name, they will cast out demons. Palatandaan ng mga mananampalataya. We can cast out demons. Ako, tumapang na ako. Sabi ko, alam niyo, tumaas ang level ng faith ko. Sabi ko, talagang totoo ang Bible. Totoo ang pagpapalayas ng demonyo. Sabi ko, wow, may taglay na kapangyarihan ng mga Kristiyano. At nung nangangatal ganon, yung kasama kong 3 pastor at yung mga kabataan tumulong, na hawakan at hindi rin sila magalaw. Nangangatal pa rin at naninigas. No? Itinumba siya, nakaganon pa rin. At saka nilayhan siya, saka pinagka-cast out. In the name of Jesus, we cast you out. In Jesus' name. So yun, ako, nanonood na lang ako, sabi ko, kung bihira, isang baby Christian, naka-paralyze ng demon possess. No? At dinala namin doon sa church, no? Pinakain namin ng isang bandihadong, I think, pansit yata yun, o ubos. Isang pitsil na tubig, ubos din. Sabi ko, ay, napakalakas palang kumain ito. Paano, ilang linggo nang hindi kumakain. No? Kasi nga, nasasapian ng demon, ilang linggo hindi kumakain. Abay, na-delivered po yun. Permanently, mula noon, naging malaya siya. No? Yung sabi ko, talagang sa unang ministry ko ay deliverance. Naka-encounter ako ng talagang totoong sinasapian demonyo. Ngayon, meron akong kaibigan sa office namin, sa company pinagtatrabaho ko at that time, na cessationist. Ibig sabihin cessationist, hindi naniniwala sa power of the Holy Spirit, hindi naniniwala sa gifts of the Spirit, hindi naniniwala sa speaking tongues, sa pananalangin na may kapangyarihan sa mga may sakit, that in the name of Jesus, they will be healed. Hindi rin sila niniwala sa casting out demons, paralyzed ng demonyo. At sa kanila, panahon pa lang yan ng mga apostol, tapos na raw yan. Nawala daw yung mga powers na yan nung nawala yung original 12 apostles. Yun ang lagi tinuturo nila. At ako ay dinidisciple nung kaibigan ko na maedad sa akin, mas maedad sa akin. Pangalan ay Ben. Dinidisciple niya ako, pero
dalawa nagdi-disciple sa akin. Yung kaibigan ko si Ben, sa office mate ko, at yung pastor ko na atina na church dito sa Pablo, si Pastor Ching Barte, no? Na isang Pentecostal, isang continuationist. So pareho kong pinag-aaralan, cessationist, continuationist. Sabi ko sa kaibigan ko, Ben, nung araw na yun, last week, kako, meron kaming sinapian yung kapatid ng ating ka-office mate, pinunta namin, demon possessed, susugaban ako, binanggit ko lang pangalang Jesus na paralyzed. Kalokohan yan. Nababaliw yun, hindi yung possessed. Ano yun, sira ang ulo noon. Hindi sira ang ulo. Na normal nga nung umalis ang mga demonyo, back to normal ang isip. Hindi, wala nang ganyan ngayon, tapos na yan, wala nang mga wala nang demonyo ngayon, wala nang nasasabihan ng demonyo. Pati yung pagtipray ng sa may sakit, wala na rin daw yun. Sabi ko, Ben, yung mother ko may goiter, ready for operation sa FEU, naka-schedule na. Pinag-pray namin doon sa crusade ni Don Stewart. Kami nasa general admission, punong-puno ng tao. No? Doon kami sa kaitaasan. Hindi kami makababa. Sabi ni Don Stewart, yung evangelist, huwag kayong mag-alala, yung mga nasa taas, yung isinama niyo mga may sakit, just lay your hands on them and I will pray. Nilay hands namin, yung mother ko. Pag uwi ng bahay, sabi niya, parang lumiit yung goiter ko. Kinaumagahan, pagkagisa, yun, tingnan mo nga ito, parang lumiit kaysa dati. After 1 week, lumiit nga. Then, after 1 month, totally nawala yung goiter, pati sign ng goiter, at hindi na siya kailanman inopera. Totally natunaw yung goiter niya, at tumanda siya na walang goiter, hanggang sa namatay na siya, walang goiter. No? At yun ang power ng prayer for healing. At sinabi ko sa friend ko, naku, kalukuhan yun. Talagang lang yan. Talaga kusang gagaling. Ayaw talaga nila tanggapin. At ang tawag nga dyan ay cessationist. From the word cease, huminto. Pero tayo, na naniniwala, until now, ang Diyos hindi nagbabago. Sabi nga sa Hebrews chapter 13, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At hindi siya nagbabago. At kailanman hindi tayo papagkukulangin sa anumang kaloob ng banal na Espiritu. Hanggang sa si Jesus ay muling bumalik. 1 Corinthians chapter 1 verse 6 and 7. So purihin ang Panginoon. At nung ako ay pinag-aaralan ko yung cessationist continuation, mas pinaniwalaan ko yung continuationist kasi nararanasan ko kapangyarihan ng Diyos. So, praise God. Yun po ay isa sa halimbawa, example. Ngayon, ang tanong, paano mo malalaman, punta na tayo dito sa katanungan, paano mo malalaman na ang isang tao ay demon possessed? Demon possessed. Number 1, ang isang taong demon possessed, hindi niya mababanggit, mabibigkas ang pangalang Jesus. Yan. Kaya pagka meron kayong gusto malaman, possess kaya ito o hindi, sabihin nyo, banggitin mo pangalan Jesus. Banggitin mo pangalan Jesus. Kapag hindi mabanggit, yung pangalang Jesus, demon possession. O kaya, minsan, madalas nangyayari, yung babanggitin na niya, aware siya, gusto niyang banggitin, Hindi naman siya possessed. Hindi siya possessed. Pero hindi niya mabanggit at hinahawakan yung bibig niya. Kapag gano'n, sabihin niyo, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, mabuksan ang bibig mo. Pinuputol ko ang kamay ng demonyo na humahawak sa kanyang bibig. Right now, pinuputol ko ang kamay ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Biglang magsasalita na siya. Okay, kapatid, bigkasin mo na. So, merong mga cases na hindi naman demon possessed,
pero demonized, kung tawagin namin na demonize, demonyo, under attack of the devil. Pero hindi niya mabanggit yung pangalan Jesus kasi hinahawakan yung kanyang bibig. At kapag gano'n, sinasabi ko, sa pangalan ni Jesus, alisin mo ang kamay mong yan, demonyo, inuutosan kita, alisin mo ang kamay mo. Ayaw mong alisin, pinuputol ko ang kamay mo sa pangalan ni Jesus. Ayun, biglang marirelease. No? At mabibigkas na ang pangalang Jesus. Kasi mahalaga mabigkas ang pangalan Jesus nung pasyente o nung biktima para siya ay makalaya. Okay? So, ang isang demon-possessed person cannot utter the name of Jesus. Okay? Iba po yun. Iba naman yung sa panaginip na-experience nyo na po ba yun sa natulog kayo tapos binabangungot kayo, parang may nakadagan sa inyo na creature, no? Dinadagan kayo tapos babanggitin yung pangalan Jesus, hindi nyo mabigkas-bigkas sa panaginip. No? Maraming nagtatanong sa akin ganyan. Sabi ko, simple lang yan kasi na-encounter ko na yan. At tinuro sa akin Holy Spirit ang paraan. Pag hindi mo mabigkas ang pangalan Jesus, habang ikaw ay nananaginip, i-spell mo. Focus on the name of Jesus. I-spell mo ang J, sa isip mo lang, kahit sa isip. Kasi nga, hindi mo maibukas sa bibig mo, parang tinalian eh. J-E-S-U-S. Banggitin mo sa iyong pag-iisip, yung J-E-S-U-S. After na inyong mabanggit sa pag-iisip mo, declare mo ngayon, Jesus, mabubuksan ang bibig mo, magigising ka mula sa nightmare na yon. Hihilagpos, tatakbo mga demonyo once na na-declare mo ang pangalan Jesus at magigising ka. Nangyayari sa akin yan noon, madalas yung babago ko manampalataya. Kaya tinuro sa akin ng Holy Spirit, paano labanan, i-spell mo siyempre hindi ka makapagsalita, E-S-U-S. Kahit sa pag-iisip lang, tapos samahan mo ng kaunting words, no? Kahit hindi mo maibuka, E-E-S-U-S. Jesus! Gising ka. Subukan niya. Approval 100% magigising ka. Deliverance po yun from that demon of nightmare. May mga demonyo sa panaginip, kubus, incubus, no? Mga nang-relate pa yan ng tao eh. No? Okay. Saka natin talakayin pag-aralan yan. No? So, yun ang isang palatandaan, no? na demon possess. No? Yung pag yung tao ay nag-arma at parang akala mo baliw na hindi makakilala ng mga tao, violente, tapos hindi nga mabigkas ang pangalan Jesus, possess po yun. May mga cases, iulitin ko na hindi naman possess, pero hindi rin mabigkas ang pangalang Jesus. No? Kagaya nung sinasakal ako. Sige, bangkitin mo pangalang Jesus. Sinasakal ako. Sabi ko, alisin mo, demonyo, alisin mo ang kamay mo sa leeg niya. In Jesus' name, pinuputol ko ang kamay mo sa pangalan ni Jesus. Sige, declare mo, sigaw mo, Jesus! Yun, labas ang demonyo. Okay. Now, ulitin ko yung tinalakay ko nung Tuesday. Man is a tripartite being. Spirit, soul, and body. No? Meron tayong 3 elements, spirit, soul, and body. At ganito po yan. I am a spirit. You are a spirit. I have my own soul. And I live in this physical body. Both my spirit and soul nakatago sa katawan na ito. Magkaiba po yan, iba ang soul, iba ang spirit. No? Ang spirit is the real you. Yun yung ikaw, yun yung na-born again, na pagkatao mo. Nung hindi ka pa born again, patay ang spirit mo. Nung ikaw na-born again, binuhay ang spirit mo. Connected na ngayon sa Diyos. Ang Diyos nakikipag-usap sa iyo through your spirit at during prayer time, nakikipag-usap ang spirit mo sa Panginoon as you pray. At dinidinig ng Panginoon. Meron na kayong
communication kasi connected ka na sa Diyos. You are already born into the kingdom of God. You're a child of God. No? Ngayon, so, I am a spirit, I have a soul. Ang soul, binanggit yan nung huli pag-aaral natin, nandyan ang mind, will, and emotion ng tao. Nandyan ang personality ng tao doon sa soul. And soul, sa Greek ay suke, means life. Nabubuhay tayo kasi we have souls. No? Life. And the soul na yan yung, nandyan yung personality natin, nandyan yung mga gustuhin natin, nandyan yung emotion natin, nandyan yung kalooban natin, nandyan yung pag-iisip natin. No? Mind, will, and emotion. Okay? Ang spirit, the real man, is inside this body. Kasama yung soul, ang susunod ay yung soul. Then, ang physical body. So, ang pinakamalalim na nakatago sa loob ng katawan nito ay ang spirit natin. Sa ating spirit, the real man, in your spirit, the real you, diyan nananahan ang Holy Spirit. Nandyan nakatira ang Holy Spirit. Lahat ng mga tunay na pinanganak sa kanan ng Diyos, born again Christians, ay merong Holy Spirit dwelling in them. Ngayon, all true Christians, born from above, merong Espiritu ng Diyos. All. But not all are filled with the Holy Spirit. Ang problema doon sa ibang Kristiyano, hindi puspos ng banal na Espiritu. Pero meron silang Holy Spirit. No? At ang territory ng Holy Spirit ay yung kanyang spirit. Supposedly, ang gusto ng Holy Spirit ay mapuno yung iyong buong pagkatao at your whole beings become His dwelling place, become His territory. Ang problema sa maraming Kristiyano, they have the Holy Spirit, but they are not filled with the Holy Spirit. Ephesians chapter 5 verse 18 ang sabi, huwag kayong magsisipaglasing ng alak na pinagmumula ng kaguluhan, kundi bagkos kayo ay mga puspos. Be filled with the Holy Spirit. At sa Greek, original Greek language, be filled with the Holy Spirit every day. It must be a daily experience to be filled with the Holy Spirit. Kailangan araw-araw desire to be filled with the Holy Spirit. At simple lang how you can be filled with the Holy Spirit, no? Immerse yourself in the presence of God. Always pray. And read the Bible, the Word of God. Then obey the Word of God. The more you obey the Word of God, the more na nade-develop ang relationship mo with the Holy Spirit. And the more you obey the Word of God, the more you will be filled with the Holy Spirit. Okay? The more you immerse yourselves in the presence of God, the more na nagbababad ka sa prayer, the more you will be filled with the Holy Spirit. Paano ka mapupuspos ng banal Espiritu kung tamad kang manalangin, tamad kang mag-aaral ng Bible, magbasa ng Bible, at tamad ka rin sumunod sa Panginoon. Hindi ka mapupuspos ng banal Espiritu. Nakaranas ka na ikay maborn again, pero still, at tagal ng panahon, you're still a baby Christian. Ano? Okay, kaya pag dumating ang attack ng kaaway, hindi mo malaman kung anong gagawin, hindi mo malaman kung anong nangyayari sa iyo. The devil can attack your soul and your physical body. At kahit ikay Kristiyano na, may mga cases na nakakapasok doon sa area ng soul at dito sa physical body, kung babawan ang yung physical na katawan, lalagyan ng sakit, o kaya pahihirapan. No, yung soul mo naman, minsan nilalagyan ng inner wound or inner hurts, no, na galing sa sitwasyon sa labas, i-exaggerate ng demonyo sa isip mo, magalit ka, magkaroon ka ng bitterness, dahil sa friend mo, wag mo nang kakausapin, damdamin mo yung iniinsulto ka, no? Then magtatanim siya ng inner hurt sa emotion mo, that is in your soul, then madadamage, mai-injured yung soul mo. Ang mind, will, and emotion nandun sa soul. Mai-injured, madadamage, ma-hurt yung iyong soul, and you need to be delivered. At number one, through inner healing. In the name of Jesus, Jesus can heal you emotionally. He can deliver you from that inner wounds, inner hurts.
nagpapagaling ang Panginoon. Kailangan mo inner healing. May mga cases na hindi lang kailangan inner healing, pagka masyado ng malalim yung sugat, nakaka-invite yung emotional wound. Tinutukoy ko, not physical wound. Meron pong emotional wound na tinatawag yung mga traumas of life na na-encounter mo, nasugatan ng iyong kaluluwa, ang iyong emotion, ang mind mo may problem, hindi mo makalimutan yung memories of the past, therefore you need inner healing. At minsan, hindi basta inner healing kasi katagalan na naka-invite ng mga demons at na-possess yung kanyang soul. No? Na-possess yung kanyang soul. Pero hindi makapasok sa spirit kasi Kristiyano, born again. Yung nagtataka yung maraming cessationist na, ba, ganun, mga Kristiyano, bakit meron demonyo na pinalabas? Meron bang napoposes na mga Kristiyano o anak ng Diyos? Baka hindi siya tunay na anak ng Diyos. Hindi po, mga tunay na anak ng Diyos. Isa niya, may mga pastor pa eh. Bakit may karga pala demonyo? Nandun po yun sa isang area sa kanilang, sometimes nandun sa isip, mind, nandun sa emotion, kumakapit, yun ang nagiging stronghold nila, yung memories of the past, yung inner wounds sa kanyang kaluluwa, yun ang hinahawakan demon, Diyos sila kumakapit. At minsan nag-i-invite pa ng marami at tino-torture, pinahihirapan yung mananampalataya. Mananampalataya o hindi, nakakapasok doon sa area ng soul at dito sa katawan, but not in their innermost being. Kung siya ay born again, hindi niya pwedeng mapossess yung pagkataong loob sapagkat nandoon ang presence of the Holy Spirit. In their spirit, in His spirit, in His human spirit, nandoon ang Holy Spirit. Kaya yung gusto ng Panginoon ay inutos sa be filled with the Holy Spirit every day. Bakit? Kapag ikay napuspos ng Banal Espiritu, inilarangan ko last week, may Kristiyano hanggang dito lang yung laman na tubig. Yung iba naman hanggang gitna, yung iba naman dito. Anong kailangan? Kailangan puno. At mas maganda nga, mag-overflow yung tubig. Gaya naranasan ni Paul at saka ni Peter, yung mga may sakit, gumagaling. No, masagay lang ng anino ni Peter, gumagaling. Maisagay lang yung panyo sa katawan ni Paul, dinadala sa may sakit, gumagaling. May overflow sila. No? Nangyayari po yan hanggang sa isang mission, sa isang tribe, yung isang missionary na may overflow in the presence of God, umupo doon sa bato, then pag alis niya doon sa bato, pinaupo yung mga may sakit doon sa bato, and they were all healed. They were healed by the anointing of God na naiwan doon sa bato nung umalis yung missionary na puspos, filled with the Holy Spirit and filled with the power of God. Pag alis niya doon sa bato, umupo yung mga may sakit, nagsigaling yung mga may sakit nung umupo sa bato. Hindi yung bato nagpapagaling, yung anointing na naiwan doon sa bato. Meron bang ganon? Meron. Sa Bible nandoon. Tandaan niyo yung namatay si Elisha, with the double anointing of Elijah, kalansay na siya. Ilang years na nakakaraan, nakalimutan ng mga taon doon siya nakalibing. Si Prophet Elisha. Mayroong mga tao na maglilibing ng patay nila, natanawan nila, may mga kalaban. Itago muna natin itong bangkay natin. Saan natin tatay? Yung bukas yung lumang libingan. Wala na nakalibing. Itago natin. Itinago nila doon yung patay, yung bangkay, at yung bangkay napadait sa kalansay ni Elisha, biglang bumangon na buhay. Sapagkat nung nabubuhay pa si Prophet Elisha, puno siya ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat puno siya ng anointing ng Diyos, double anointing of Elijah nasa kanya. So, patay na yun. Wala na yung si Elijah doon. Kalansay na lang. Ang spirit and soul ni Elisha nasa heaven na. Naiwan yung kalansay. Pero yung anointing naiwan doon. Yes, nangyayari yan. Minsan niya, transferable pa yung, yung anointing . No? Okay. So, yun ang isang palatandaan, hindi mabigkas yung pangalan Jesus. No? Ngayon, pangalawa, minsan, may mga cases na nandoon lang nagtatago yung demonyo.
sa case ng mga Kristiyano ito, nagtatago yung mga demonyo doon sa soulish part. So, yung iba naman minsan nasa katawan. No? Pero hindi sila makapasok sa innermost being, doon sa human spirit, kasi nga nandun ang Holy Spirit. Problema, hindi puspos ng banal na espiritu yung Kristiyano. Dahil hindi puspos, nakikipag-compromise sa kasalanan. No? Kaya nangyayari, yung territory ng Holy Spirit, nandun lang sa human spirit. Pero kung siya ay filled with the Holy Spirit, buong pagkatao, magiging territory ng Holy Spirit at walang demonyo ang pwedeng humipo sa katawan mo if you are filled with the Holy Spirit. Kaya yung mga cases na may mga demonyo lumalabas sa mga Kristiyano, ano ba yun? Hindi po demon possession yun. They were demonized, not demon possessed. They were demon oppressed. Pinahirapan ng demonyo sa kanilang kaluluwa, sa kanilang inner wounds, sa kanilang emotional wounds, sa kanilang mga traumas na hindi nila makalimutan. Traumas of life. But they can be healed, they can be delivered by the power of the name of Jesus. Okay? Kaya yung pinag-aaralan natin, paano i-deal yan, at pag naintindihan nyo ito, kayo mismo, pwede nang gamitin ng Panginoon to help other people na nagsasuffer sa oppression ng demonyo. So, sa mga Kristiyano, walang totoong Kristiyano nagdi-demon possess. Pag sinabing possess, ibig sabihin, they're owned by the devil. They are already owned property or possession of the devil. Walang ganon na mga Kristiyano because we are God's possession. We are God's holy people. We are the temple of the Holy Spirit. No? Pero wag yung pababayaan sa sarili nyo. You must always be filled with the Holy Spirit. No? Kaya sa deliverance, nalilinis yung loob. Kung may mga sabit, may mga demonyong nakakapit doon sa mga emotional wound at sa pinalalayas natin yan. No? Tandaan nyo yung si Jesus, nung pumasok siya sa templo, no? Nagalit si Jesus. Kasi nadatnan niya mga money changer, nagbebenta ng animal sacrifice, ginawang palengke yung templo. At yung templo na yung area na yun na napuno ng tao, na ginawang palengke, yun yung outer court na kung tawagin ay court of the Gentiles. Then, doon pwedeng pumasok yung mga Gentiles, no? Mamamangha kayo, ba't may lugar ang mga Gentiles doon? Kasi gusto ng Diyos, pati mga Gentiles, mga pagans, makakilala sa Kanya. Then, pag pumasok ka sa templo, may another na part doon, first, then second, doon sa loob-looban, sa innermost part ng templo, nandoon pinaniniwalaan ng mga Jews na bumababa ang presence of God. Kasi na-experience ng mga panahon ni Moses yan doon sa tabernacle, 3 parts yung outer court, then yung tent ng Diyos na nadidivide sa dalawa, yung first part is holy place, the last part is most holy place. Sa outer court ng tabernacle, sa bakuran, nakakapasok lahat ng mga Jews, yung magpapa-animal sacrifice, at yung sa holy place naman, sa second part ng tabernacle, nakakapasok ay priest and high priest. But doon sa Holy of Holies, ang nakakapasok lang ay ang high priest. At once a year lang. Why? Kasi nandoon ang presence ng Diyos sa tinatawag na Ark of Covenant and Mercy Seat of the Lord. Nandun ang presence ng Panginoon. Sa kadulo-dulo na, sa kaloob-looban, sa most holy place. So, ganun din. 3 parts din tayo. Spirit, soul, and body. So, pag ang isang Kristiyano hindi spirit-filled Christian, hindi puspos, pwedeng ma-influensyahan, ma-oppress ang katawan mo, ang iyong soul, ma-oppress ng demonyo. Sometimes nakakapasok sila sa isip at doon sa soulless part, no? Kahit Kristiyano ka, but not, hindi sila makakapasok sa iyong human spirit because you are a born-again Christian, the Holy Spirit is dwelling in your human spirit. No? Kaya yung mga basura na
nasa loob ng soul is part mo, ng iyong katawan, pwedeng malinis yan sa deliverance. No? Marami tayo na encounter dyan, mga workers, mga pastor, no? May mga ano pala yan, may mga karga na, no? Pero hindi sila demon possessed, they were just demonized. At ang difference ng demon possessed, ganito po. Yung mga Kristiyano na akala mo na demon possessed, may lumabas demonyo, tanungin mo yan, naririnig mo ba? Aware ka ba sa nangyayari? Narinig mo yung boses ko? Opo, pastor, narinig ko yung boses mo. Narinig mo yung boses ng demonyo? Opo, narinig ko yung boses ng demonyo. At sometimes, minsan, nakikita rin nila sa scenario in the realm of the spirit, yung mga demonyo, yung pagka-cast out, yung labanan na nangyayari, nakikita nila minsan. But they are not demon possessed. They're just oppressed by demons. No? At ang palatanda na hindi sila possessed, alam nila, aware sila sa buong pangyayari nung pinag-pray mo, nung pinag-cast out mo, nung kinausap mo, nagsasalita yung demonyo, at the same time, nagsasalita rin yung victim. No? Pag kinausap mo, gusto kausapin si Mario. Mario, nandito po ako. Okay. Ngayon, tinatawagan ko yung demonyo. Ang pangalan ng demonyo, no? Demon of lust, in the name of Jesus, lumayas ka. No? Bakit ka nandyan? Minsan kinakausap namin, pero as the Spirit leads us, huwag naman kayong nakakita ako ng mga extreme na deliverance tanong ng tanong sa demonyo, paano kayo nakapasok? Paano sino ang pinaka-leader ng anong meron sa impyerno? Lahat na tinanong. Kulang nila itanong anong cellphone number mo, ano ang Facebook account mo. Huwag kayong magtatanong as the Spirit leads us. At kahit na si Jesus, hindi siya naging palatanong. Paminsan lang, ilang kayo dyan? Anong pangalan mo? Legions. Bakit legions? We are many. Ano ang isang legion? Composed lang yan. 6,000 soldiers. Sa Roman army, ang legion ay composed of 6,000 soldiers. Abay, kasya sa isang tao. Yes, because they are spirit beings. So, para mapasok at na-influensyan yung soul mo at yung mind mo at yung katawan mo, you must be filled with the Holy Spirit every day. Those people, yung mga victims niya, alam nila ang nangyari because they are not demon possessed. They were oppressed by the devil. Okay? Ngayon, ang difference, paano malaman kung isang tao ay possessed, may demonyo sa katawan? Pag kinasunod, pag na-delivered yung tao, tanungin mo, anong nangyari? Tandam, hindi ko alam. Ba't ako nandito? Ba't wala ang damit ang pangitaas ko? Ba't punit-punit? Kapatid, sinapian kang demonyo. Ilang taon na 3 taon na rin ngayon. Ano nangyari sa, hindi niya alam. Bakit? Blackout. Kasi yung kanyang spirit, hindi lang kanyang soul, hindi lang kanyang mind, kundi yung spirit nasakop, na possess ba ng mga demonyo. At tumira lahat doon sa kanyang spirit, kasi nga walang Holy Spirit, God's not there, may mga demonyo nakapasok sa kaloob-loob doon sa kanyang human spirit, kaya ang tawag sa kanya ay demon possessed. At hindi po pwede mangyari yan sa mga Kristiyano, never. Kasi we have the Holy Spirit in our human spirit. At we must be filled with the Holy Spirit. May mga Kristiyano, ito parang lalagyan, may tubig, but they are not filled with the presence of God. Kailangan puno ng tubig ito. Doon mo lang masasabing filled with water. Ganun din, kaya puspos tayo ba ng Espiritu. Okay? Ngayon, may mga cases din na may similarity po. Minsan yung nasisiraan ng ulo, tsaka yung possessed ng demonyo, minsan magkahawig no? Sabi nga nung pastor ko turo sa, alam mo, Brother John, ang dividing line lang, o ang difference lang ng nasisira ang ulo at saka ng possess, parang gabuhok lang. Magkapareho yung yung mga reaction. Ang demon possess, parang nababaliw
nawawala sa sarili, yun ang possess. At pag tinanong mo, nahimas-masa, ano nangyari? Binig mo ko, hindi yun. Ano ba nangyari? Blackout. Pero yung may pinala si demonyo, tapos aware siya, alam na nangyari, narinig ang boses, nakita pa nga niya yung mga demonyo, hindi sila possessed, oppressed, and demonized, but not possessed. Kasi ang tunay Kristiyano, hindi na po possessed. They have the Holy Spirit in their human spirit. Yan ang kahalagahan na mapuspos po tayo ng banal na espiritu. Okay? Okay, now, so merong mga cases naman na ganito. No? Yung pinuntahan namin noon, yung kaibigan ko, si Pastor Reggie Almanza, no? Tinawag kami ni Ate Chit. Yung isang kabataan na napuposes daw ng demonyo. So, tinawag si Pastor Reggie. O si Pastor Reggie, tara, puntahan natin. Pinuntahan namin doon sa bahay. Ano? Nako, nagwawala. At sabi, nako, gusto tumalo sa bintana. Second floor yun. Di ginawa namin, immediately, inano namin, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo. Mga demonyo na umaanib dito sa kabataan ito, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Bigla sumagot, kayo lumayas. Ba? Kami ang pinapalayas. Sabi ni Pastor Reggie, in Jesus' name, Satan, lumayas ka. No? Satanas, lumayas ka. Hindi. Ikaw ang Satanas. Ikaw ang lumayas. Ba? Sabi ko, Brad, sandali lang. Mukhang hindi demon possess itong biktima na ito. Nag-uusap kami. Biglang nagtanong ako, Holy Spirit, ano pong case na ito? Hindi takot sa pangalan ni Jesus At kami pa ang pinapalayas. Sabi ng Holy Spirit, inner hurt. Inner hurt. Anong inner hurt, Panginoon? Sabi sa akin, Holy Spirit, tawagin yung ina. Paakap mo. Sabi ko, halika kayo, mother, nanay, halika kayo, mami. Gawin nyo ganito. Lapitan nyo anak nyo, baka ako'y saktan. Hindi kayo sasaktan. Sabihin nyo, anak, banggitin yung pangalan. Ako ang mami mo. Sabay akap. Ganun. Oo, gawin nyo na ngayon. Huwag kayong maglala, hindi kayo sasaktan. Dahan-dahan. Anak, ako ang mami mo. Anak, binanggit ang pangalan. Ako ang mami mo. Inakap niya. Biglang umakap sa ina, mami. Umagulgul ng iyak. Kasi nung dumating kami, kung hindi namin napigilan, tatalo sa bintana nadakma namin. Talaga ang lakas pumapalag. Para talagang demon possess. No? Ang lakas. No? At nung pinalas namin, doon ako nakahalata. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sabi ng Pastor Reggie, Satanas, lumayas ka. Ikaw ang Satanas. Kayo magsilayas. Ay, Brad, hindi mo possess. At nung inakap nga nung ina, ako ang mami mo, mami. Sabi ko, humagugol siya. Sige, akapin nyo, akapin. Sabihin nyo, mahal niya siya. Mahal kita. Yun, yung pagkakaakap ng ina, immediately, nahimas-masan, na-delivered yung kabataan. Bumalik yung normal niyang ugali. Nawala yung sobrang bitterness. At kinausap ko yun, ano po ba nangyari? May nangyari to, may pinag-ugatan po. Naku, kaninang umaga, dinaanan ng mga classmates niya at sinasama. Barkada. Naku, sabi nung daddy niya, huwag kang makaalis-alis ng bahay. Naku, pinagalitan. Napahiya sa mga classmates. At yun, after noon, eto na nangyari, parang nawawala na siya sa huwisyo niya. Nasasapian na yata siya. Hindi ko siya nasapian. Masyado ang bitterness niya, yung inner wounds niya. Na-delivered. And then, finalo up ko na lang. At yung ganon, Bible study mo, kakaunsilan mo, at tuturuan mo na mapatawad niya
yung kinamumuhian niyang tao. Kung tatay naman yon, matutunan niya na mapatawad at matutunan niya na humingi ng tawad sa Panginoon. Humingi ng tawad sa Panginoon at kung siya nagkasala sa tatay niya, na kinaiinisan niya, humingi rin siya ng tawad. Nakukuha niya sa Bible study, sa counseling. Then, lalago siya sa knowledge, lalago siya sa love, then completely madidelivered siya. Kasi sometimes yung mga inner wounds, mga kapatid, hindi biglaan. Hindi one time na encounter. Afterwards, pagka yung mga inner wounds, kinakailangan alagaan, counselan, turuan, i-Bible study, at mapagyaman siya sa pag-ibig ng Diyos. Lumago siya sa pananampalataya at sa pag-ibig ng Panginoon. Iba po yung inner healing, iba yung deliverance. Meron namang dineliver akong kabataan, dito po ako magtatapos wala na oras. Yung kabataan ito, member ito ng church namin. At sabi niya, Pastor Jun, ako po ay ganito, nababagabag ako, ganito, hindi ako makatulog. Ito. Sabi ko, kailangan mo ng prayer for deliverance or counseling. Opo, papakounsel po ako sa inyo, ganito, ganyan. Kung pwede po, pag-pray nyo ko for deliverance. Hindi ko nga maintindihan ganito. Tapos para akong natatakot dito. Sige, nag-schedule ko counseling. Isa sa mga young people namin noon. Nung pinagpipray ko na, nung kinakaunsilan ko na, nalaman ko na, hindi basta inner hurts ito, merong itong demonic stronghold. May demonyo na kumakapit sa kanya, pinapahirapan yung kanyang kalwa, yung kanyang soul, yung kanyang emotion. Meron siyang inner hurts, inner wound na kailangan gumaling at kailangan deliverance. Then, ang nangyari, nung pinagpipray ko na, nag-manifest yung demons. 6 demons. But she was not demon-possessed. Ulitin ko, she was not demon-possessed, hindi siya possessed na demon. She was demonized, under attack, yung kanyang soulish part, her mind, will, and emotion, merong problem, yun ang kinakapitan demonyo, yung inner hurts niya, yun ang kinakapitan ng demonyo, yun ang pinapahirapan, pero hindi ang kanyang spirit. Because the Holy Spirit is dwelling in her inner most being, in her human spirit. Okay? So, ang ginawa ko, immediately, kinas out ko yung demonyo. Sa kanyang mind, sa kanyang emotion, at nakausap ko pa. At sabi ko, bakit kayo nandyan? Sinabi ang dahilan, ba't niyo inaatake ito? Hindi niyo ba alam na siya ay pag-aari ng Diyos, siya ay templo ng Holy Spirit, and the Holy Spirit is dwelling in her innermost being? Kasi ganito, nangangati ang mga demonyo. Sabi ko, magbigay galang kayo, ha? Anak ng Diyos ang kausap nyo. Opo. Di ginawa ko, sabi ko, ayaw talaga umalis, Sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo ngayon. Siya ay possessed by the Holy Spirit, God's property, owned by God, bought by the blood of Jesus. Wala kayong karapatang hipuin o mag-squatter sa kanyang emotion, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang katawan. Come out in the name of Jesus. This is the temple of the Holy Spirit. Come out. Hindi po pwede. Hindi kami pwede. Bakit hindi pwede? Pahihirapan po kami ng aming Panginoon. Sinong Panginoon nyo? Si Satanas po. Si Satanas. Ganon. Kung ayaw lumayas dyan, mas mahihirapan kayo pag ako nagpahirap. Sa pangalan ni Jesus, you had to go. Hindi po pwede. Hindi pwede. Arurusahan kami pagdating namin doon sa aming Panginoon.
Okay. Ayaw umalis. Nag-pray na ako. Humingi na ako ng tulong sa mga angels of the Lord. Sabi ng Panginoon, di ba sa book of Hebrews, they are ministering spirit ready to minister to those who are heirs of salvation. Tumutulong ang mga angels. Lord, padalhan mo kami ng 2 angel. 2 angels na may daladalang malaking drum na punong-puno ng kumukulong asupre. Kumukulong asupre, boiling sulfur. Okay, ayaw niyo umalis. Hindi kami alis. Okay, at the count of 3, angels of the Lord, ibuhos yang kumukulong asupre sa mga demonyong ito. 1, 2, 3, go! Sumigaw yung mga demonyo sa bibig nung victim, nung kabataan. At pagkatapos, nawala na siya, umalis. Yung kabataan yun, kabataan babae, was completely, totally delivered from demonic oppression, not possession. Umalis yung mga demonyo. Galing doon sa kanyang emotional wound at sa kanyang mind na tinotorture ng mga demonyo. Umalis yung mga demonyo, iniwan ang kanyang katawan. Umalis yung 6 na demonyo na sugatan, paralisado, gumagapang, nagmamakaawa. Hanggang sa biglang nawala yung mga demonyo. So, yung pong case na yon, ay hindi po demon possession. Yun ay demon oppression. Sa loob ng ilang panahon, tinotorture, pinapahirapan ang emotion ng kabataan yon, ang kanyang isip. Oppression po tawag doon. Remember, yung Tuesday, binanggit ko sa inyo, ano-ano ang level ng demonic attack. Demonic obsession, demonic deception, demonic delusion, demonic oppression, and demon possession. So, sa category na yon, yung kabataan na yon na Kristiyano, hindi po siya demon possessed. Siya ay demon oppressed. Okay? So, yun po ang isa sa mga halimbawa. Kagaya naman nung may inner hurts. Wala naman palang demonyo, pero meron siyang inner hurts na kailangan i-deal. Yung love lang ng mother niya ang nagpagaling. And of course, sa turo ng Banal na Espiritu, because God is love. Hanggang sa totally na-delivered yung kabataan yon. At ngayon, nasa Amerika na siya. May pamilya na. Completely delivered. So, may mga ganyan mga cases, so, ang difference ng demon possessed at saka ng hindi possessed, yung hindi possessed, only oppressed by the devil, na akala mo, talaga may demonyong lumalabas, pero they are not demon possessed kasi nga Kristiyano, they were just oppressed by the devil. Ang difference, pag hindi possessed, alam niya lahat na nangyari. At sabi nung kabataan nga pala, nung biktima na nakalaya, sabi, alam niyo, Pastor John, sabi ko, aware ka ba sa nangyari? Aware po. Narinig mo ang boses ko? Yes, narinig ko po malinaw. Narinig ko nga rin po yung mga boses ng mga demonyo eh. Pati yung kinakausap nyo, yung nasagot, naririnig ko po. Hindi lang narinig, nakikita ko pa sila. At talaga, yung pong spirit ko, parang, nanonood sa nangyayari. Habang pinapalayas yung demonyo, kinakausap, nanonood po ako, nakikita ko. Tapos, nakita ko po, nung kayo nanalangin, sabi niyo, Panginoon, bigyan mo po kami ng 2 angels na may dalang bitbit na malaking drum na may puno ng kumukulong ang supre. Alam niyo po, nakita ko, 2 angels, from heaven, bumaba, may dalang malaking golden drum. Golden drum. Ginto. Opo, golden drum. Tapos may laman pong
kumukulong asupre, umuusok. At nung kayo bumilang, 1, 2, 3, sumunod po yung mga angels, binuhos mong gano'n yung laman ng golden drum. Nako, natabunan po yung 6 na mga demonyo, nagkikikisay sila, at gumagapang, nasusunog po sila. Nakita niya, ganun na nga, ano itsura ng mga demonyo? Mga hairy creatures po sila, ang papangit nila, nakakatakot itsura, mahahaba ho ang mga mukha nila. At yung iba may buntot, yung iba hindi ko napansin, yung iba may pakpak, yung iba naman hindi ko, parang wala. No? So, at saka distorted po ang katawan nila, distorted kung lumakad. Ganun nga ang mga demons. Iba-iba itsura nila. Walang standard na itsura. Hindi kagaya ng tao, isa lang standard na, dalawa kami, dalawang paa, may ulo. Sa kanila, minsan, maikli yung isang kamay. Yung paa baligtad. Mga abnormal creatures po kasi sila. Sometimes they are half human, half animals. Mga product po sa mga experiment ng fallen angels nung araw. Kung tawagin the Watchers, nasa Book of Enoch po yan. At nasa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang verse 6. Natalakay na po natin. So, makikita nyo na talagang malaki ang blessing, malaking blessing ang dala ng Ministry of Deliverance. Marami ang natutulungan, marami nakakalaya from the oppression of the devil. At uulitin ko sa mga cessationists, wag po kayong magmamarunong, ano? Wag niyo sabi, kalokohan yan. Ano, mga hindi born na ganyan, kaya nasapian, wag kayong magmamarunong. Ano, parang ang kagaya niyan, pag pinagpilitan nyo yung inyong paniniwala na wala namang basihan, ano? Kasi katira, pag Kristiyano may Holy Spirit, hindi mapoposes. Hindi nga sila possess Kasi Kristiyano nga may Holy Spirit. But the devil, or those demons were oppressing her soul, her mind, her body. Demonic oppression yun, hindi possession. Kasi nga Kristiyano. See? So, hanggang dito na lang mga minamahal. Ano? Next week, ituloy natin anong preparation ng isang mananampalataya na gagamitin ng Diyos sa Ministry of Deliverance. Pag may na-encounter kayong demon possessed, hindi nyo na kailangan tawagin ang pastor nyo, kayo mismo ang pupunta at lalaban. So, purihin ang Panginoon at nawa marami po tayo natutunan. And please, share this video. Pasensya na kayo, ginabi tayo, inano ko na ituloy na. Kasi nagkaroon kami emergency kanina. Pero okay na, settled na po. God is an answering God. So praise the Lord. At let's pray mga minamahal. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito na Bible study na aming patinilakay at yung ibang mga kapatid wala ngayon. Pero Lord, after this, naka-record po ito, nawa ay ma-share nila sa mga kaibigan, sa mga family, loved ones, sa mga pastors, sa mga churchmates, sa iba pa, Panginoon. Maging sa mga cessationists, they need this revelation and informative knowledge. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. So Tuesday po ulit. God bless you all. God bless you all po.